Yeah. Martin Romualdez. In 2022, mga higala, pagsugod yung lingkod sa ingagaw pagka-presidente, ang gideklarar niya nga net worth is 315 million pesos. 315 milyones pesos. Muna iyang gideklarar in 2022. Martin Romualdez. 3 years after, tulo ka tuig, in 2025, mga higala, ang iyang gideklarar, gunit mo sa lingkuranan, ang iyang gideklarar is 3.465 billion. So, ang iyang net worth in 2022 is pakapinra sa iyang net worth sa 2025. Kay 465 god. 3 billion 465 million. Percentage-wise, mitubo og 100%. 1,000 rather. 1,000%. 1,000% ang tubo sa iyang kwarta in 3-year time. Daing topic, mga higala, kinira gihapon administrasyon karon. Sorry kayo ha, because I cannot see anything worth discussing. Nga kana bitaw dunay impact dunay impact sa atong kinabuhi. Tungod kay grabe, mga higala, kining mori ko no kay mo inaugurate sa BRT ang presidente. Ambot og unsay ang ipanghambog dito nga dinhi sa ato nga di man na iyang proyekto sad. Pero sige lang, it doesn't matter basta kay siya mo'y presidente. Pero karon ba sige na siya og tambong ng mga ribbon cutting. Wala yun, desperate to kuan ba, to keep afloat, mga higala, kay hapit na malumos. Amot og unsay mahitaboan ng Blue Ribbon Committee na ilang magyud ang responsibility. Hindi man na mahimog dili na organize, mga higala, kay that would be a dereliction of duty sa Senado mismo. Oversight, ilaha man ng rulyo to protect the interest of the people. Mao ginay bottom line kanunay. They are there, they are tasked to do things, you know, they are paid well, bayrag sakto, to serve the people. Sulugoon na sila. Hayahay ka na sila nga pagkasulugoon. Pero ug mangawat imong sulugoon, anti madaan ay. Saktog sweldo, saktog mga benefits, sakay na sila plano na pliti-pliti mga kagwang dagko. Tinuod na. Basta ilang maid, mahimog ilista nila, apil nila sa sweldoan sa gobyerno. Okay ra. Friends benefit. Because supposed to be, your job is thankless. It's a thankless job all the time. Kaya gala ka na bang mo serbisyo ka? Huwag mong kasuguan na. Imuha ng gusto nga magpa-ulipon. Sayop ng ulipon. Huwag ka. Kanang people servant yun. Yeah. Kung yung alagad yung kas katawhan, ang imong boss ang katawhan.
Unya, mo niya itong makita karon. Unsa man ang klasiha sa panggobyerno? I mean, incompetent, good. Grabe ka incompetent, eh. Grabe ra. With all the resources at his disposal. With all the resources at his disposal. Because a president of this country is too powerful. Kining atong sistema, gamahanan kaya ang presidente. Naugi ang gamito ng gahuma pag-alagad sa katawhan, asam tapadong, musulbong yun ta. Pero kung imo nang gamiton sa imong kabuang, mangawat og taman sa ginhawa, unsa mga klasiha sa serbisyo? Mao ni ang kahimtang karon sa Pilipinas mga higala bida. O gatubo man ugaling ta paningkamot gyud na sa private sector. Wa gyud input ng gobyerno na. So may mo mga economic policy, for instance, can they talk about one single economic policy nga they can be proud of? Katong Maharlika, what happened to it? Economic kanang strategy ba to push the country forward economically? Doon na ba sila initiative? Flood control. Flood control. Bagay, importante mo ng flood control ba? Importante yun na. Pero unsaon masad nga man itunong ang kwarta? Unya sa panalapi ba? Sa natad sa panalapi versus or against our competition. Di lang ta mulakang og lagyo ba? Diri lang sa atong silinganan nga mga kanasuran. Tanawa ra gud og hain ta dapit ya. Unya magpa-publish pa nga most respected ASEAN leader ko, no? BBM, are you kidding me? Binuang kana bang i-gaslight na bitaw nga makalagot so, who do you think? I mean, you really think the Filipinos are idiots? Oh, siguro. Na sila ebidensya nga idiots ng mga Pilipino. Pero na makakita, dili mahimog buta. As matter of fact, mas dagan ang nakakita. O nagpakabana. Ni ining higayon na. Pero nawaldas na ang kwarta. Kung na panalipdan pa na to, wapamitabo, nindo ta kayo. Kana kay na waldas na. Nakuha na. Natulis na. Natulis na ang bahandi sa nasod. Unya, nailan ang tulisan. Nailan ang gang sa mga tulisan. Pero naarag hapon, gawas nun. Wawang nga unsa. But these are gang of thieves, mga higala. Usa ni ka gang sa mga tulisan, kawatan. Grabe gyud, tanawa ra gud ako tong gi-screenshot ron sa iyong pangitaon. Kini bang mga kongresista nga ginganlan og Big Six. Una uso man din sa ato, Big Four, the Big Four. Kini, the Big Six na sa Congress. Ang ilang net worth, mga higala ha, unom rin ka mga kongresista. Big Six sila. Sa ato pa,
tinahod ni sila sa ilang mga kaubang kawatan. Diyan na sila sa ibabaw. Busing-busing ni sila level. Yeah. Martin Romualdez. In 2022, mga higala, pagsugod yung lingkod sa iyong gagaw pagka-presidente, ang gideklarar niya nga net worth is 315 million pesos. 315 milyones pesos. Mo na iyang gideklarar in 2022. Martin Romualdez. 3 years after, tulo ka tuig, in 2025, mga higala, ang iyang gideklarar, gunit mo sa lingkuranan, ang iyang gideklarar is 3.465 billion. So, ang iyang net worth in 2022 is pakapinra sa iyang net worth sa 2025. Kay 465 god. 3 billion 465 million. Percentage-wise, mitubo og 100%. 1,000 rather. 1,000%. 1,000% ang tubo sa iyang kwarta in 3-year time. Saldi ko, ang iyang gideklarar in 2022 is 236.7 million. 236.7 million pesos. In 2025, miabot ni siya mga higala og 1.51 billion. Dili na moy. Laktaw kayo. Billion. Percentage increase, that's 63. No, 637%. 637%. Ang tubo sa iyang bandi. Sa gideklarar lang ni. Doktoran pa man Di man ni maunong ang tinuod. Di na gyud matabag doktor dako. Diri sa ikaupat kining usa ka Aurelio Dong Gonzales Jr., former Deputy Speaker. 136 million kini si Aurelio Dong Gonzales Jr. 136 million pesos. In 2025, miabot og 1.3 billion. Gabihas, may laki gyud. Lupig si Ayala ani. Gawas og mamaligyag ban si Ayala. Manix Dalipe. Ikalima. 203.7 million. 203.7 million in 2022. Pag-abot sa 2025, miabot ni siya og 1.40 billion. Billion mga higala. And last but not the least, gitawag og Big Six sa Kongreso, ubos Bible oranan, ha? Edwin Gardulia. Edwin Gardulia. Deklarar niya sa 2022, 299 million. 299 million pesos. Pag-abot sa 2025, mga higala, miabot na ni og 2.2 billion. Big Six. Pila na sila kabog. The remaining, apil ang mga party list, puro na nakasapi. O nang wadi maningog. Unsang ning klasiha sa mga alagad sa katawhan, may ni Sus Maria Yusip.
Mauni ang atong gitugyanan. Mauning klasiha sa mga tao atong gitugyanan, naunsa naman ta, nga buang naman siguro ta. Sa Big Six na siya ha. Big Six. Nagatos kapin ko ng House of Representatives. Puro nakasapi. Ginagmay lang ang uban. Mo na nga hilom sila. Hilom. Naisabaan, naiisog, kuan na lang, with firm conviction. Pero giputol man sa dang ilang version, sa ilang inquiry. In aid, well, oversight, no? So, ilang gitanaw. Gihunong, kay ilan na lang itugyan sa ICI. Nga gitukod sa presidente pag-imbestigar sa flood control projects, anomalies. Bubida. Grabe good. Gatukod og dali kayo ma-resign si Magalong. Karon si Magalong mo na gisigig tira ng mga vloggers, kanang mga trolls, mga igala. Kaya ba mo katong gibasa nako? 70,000 ang sweldo sa mga vloggers o kanang mga TikTok, whatever, yung platform. Ano niya? Propagandista ka. Nakay 75,000 buwan. 75. Unya, naka-incentive o makaigo ang imong, let us say, whatever it is, TikTok baron or YouTube or Facebook nga mo viral, mabot og 500,000 na kay 5,000. Musaka na mo 1 million na, another 5,000 on top of your basic salary. Aron lang pag-promote aning administrasyon na bida sa. Mo na nga makakita survey nga number 1 kanang most trusted public servant in the country. Number 1 si Bongbong. Number 2 si Martin Romualdez. Survey. Tinawar ko sa ana nay kuan ni ay. Nay